Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may tanong sa atin si Trab. Hindi ko alam kung ano yung basta number yung sumunod. So, ang tanong niya is paano or ano na nga daw ba ang pakikitungo ng amo ko sa akin ngayon na nalaman ng amo ko na gumamit ako ng washing nila. So, nung una, takot na takot ako. Hindi naman alam mo yung nandun yung hindi ka makatulog ng mahimbing, halos 2 gabi yun kasi nga iniisip ko kung paano ko siya haharapin, ganyan. Pero nag-usap na kami, yung sinabi ko nga sa kanya, nagtanong siya kung bakit daw ginamit ko yung washing nung hating gabi, so ano daw ginawa ko. Tapos sinabi ko na, ayun, nilabhan ko yung damit ko kasi marami na and may regla ako, hindi ko kayang maglaba, so sabi niya lang okay. So ayun, hinart ko lang yung okay niya. Tapos, ano yung nangyari? Friday ng hapon. So, Saturday ng gabi, dumating sila ng mga 9:45 and then nandito ako sa kwarto, day off ko yon. Tapos mga 10:30, chinat ko siya. Sabi ko sa kanya, bukas ba pwede na akong magwalis and magmap ng sahig kasi nga tapos na yung day off ko. Tapos hindi ko na inantay yung reply niya kasi matagal, may ginagawa siya. So, natulog ako. Tapos may reply siya ng 10:50, sabi niya, oo, pwede ka nang pwede ka nang magwalis and magmap, basta wag mo lang patayin yung ilaw sa kusina. So yung ilaw namin sa kusina, since nagsimula yung Chinese New Year hanggang ngayon hindi pinapatay. So yun yung parang pamahiin. So ang ginawa ko is yun, hindi ko na sinabihan ng okay or hinart ko lang kasi umaga ko na nakita. And then nagwalis na ako. Tapos linggo yun ng araw ng linggo. Alam mo ba, hindi siya lumabas ng kwarto hanggang alas 4 ng hapon. So nandun lang siya sa kwarto, wala siyang kain, wala siyang Hindi ko alam kung bakit. Siguro ayaw niya akong makita or hindi ko alam. So yung bata lang yung unang lumabas, tas yung amo kong lalaki, sabi niya, "Hi Jen," sabi niya ganon. "How are you?" sabi niya ganon. Tapos wala naman, matino naman yung bata, tsaka yung lalaki. Kasi alam ko yung lalaki naiintindihan niya kasi nakakapagod kaya. Tsaka yung lalaki hindi yan maarte. Naranasan din niya na ganyanin yung mama niya kaya naintindihan ng amo kong lalaki yung pakiramdam. Yung pumunta yung mama niya dito sa bahay and then lahat ng sinagi ng mama niya, mama ng amo kong lalaki lahat ng sinagi niya ganyan, yung ganyan. Tinandaan niyo ng amo kong babae, tas pag-alis ng matanda ng mami ng amo kong lalaki, pinunasan niya yung lahat. Ayan, pinunasan niya lahat ng wipes. Tapos yung nakita ko yung mukha ng amo kong lalaki nag-iba. Sabi niya, "Bakit? Ano nangyari?" Gumanon siya. Hindi sumagot yung amo kong babae. Tapos sabi ko lang, hindi ko rin alam. Gumanon lang ako. Tapos pumunta ako sa kusina. So bahala na. Pero yung amo kong lalaki nakasimangot. Kaya naintindihan niya yung pakiramdam. Tapos nagbukas siya ng pagkain, yung amo ko lalaki, binigyan niya ako. Pero guys, pagising ko pala sa umaga, nakita ko na ginamit yung washing, nilabhan. Alam mo yung pinakita sa akin na, nilinis niya yung washing. Alam mo yung, pagkatapos na, na-finish na. Walang laman sa loob. Kusa niya lang pinaikot, pinalagyan ng sabon, tas tubig. Ginawa niya yun ng 1 oras mahigit. So, yun, winashing niya ginamit niya yung washing nang walang damit sa loob para lang malinis kasi nga ginamit ko. Kaya sabi ng boyfriend ko, racist daw yung amo ko. So tinitiis ko lang guys, tiis lang. Konting pakumbaba. Kailangan ko nang matapos yung bahay. So hindi ko kailangan ng galit or ngayon. Ang gusto ko matapos yung bahay kaya nagpapakumbaba ako. Pero lahat to tinatandaan ko. Alam ko sa sarili ko. Mapagtanim ako ng galit kaya hanggang ngayon galit ako. So ang nangyari is, nagising ako na nakasarado yung washing, kasarado. Pero pagbukas ko, bagong gamit. So, may mga tubig sa loob. So, alam mo na ginamit. So, ayun, hindi siya lumabas. Tapos, pinakain ko yung bata, yung amo ko lalaki, tinanong ko ano pagkain. Tapos, nung mga alas 2 na mahigit, sinabi ng amo kong lalaki na magluto ng para sa kanila na pagkain, noodles. Yung lulutuan ko lang yung bata, tsaka yung lalaki. Tapos, ayun, natapos sila mga mag-alas 3 na. Tapos pumasok ata yung bata sa loob. Sinabihan ng nanay na sabihan ako na kumain din ako. Tapos pumunta yung bata sa kusina. Sabi, "Kumain ka na, Jen." Sabing ganun sa akin. Tapos nayaan ko lang siya. Naghugas ako ng plato. Nilaro ko yung bata. Tapos maya lumabas yung bata. Kasi nga kinukulit ng amo kong lalaki.
Kasi alam ng amo kong lalaki, galit siya eh. So, kinukulit siya ng lalaki na, lumabas ka na dyan, tumayo ka na, aalis tayo, ganun. So, ayaw niyang lumabas ng kwarto. So, pinipilit siya ng lalaki, kaya sabi ng lalaki na, Jen, luto ka ng noodles para para sa kanya. Ayun, nagluto ako sa kusina. Tapos, lumabas siya, hindi ko siya pinansin muna. Nasa kusina ako. Tapos, sumilip ako. Sabi ko sa kanya, hi ma'am. Tapos, sabi niya, good morning. Sabi niya ganun. Tapos, hindi na ako sumagot. Punta ako sa kusina. Tapos, yun. Nilapag ko yung pagkain niya dyan. Tapos, ayan, ganyan. And, hindi ko siya tinanong kung maglalaba ako or ano. Tapos, siya na yung nagsabi sa akin. Sabi niya, Jen, tinawag niya ako. Laban mo pala tong ganto, ganyan. Sabi ko, sige. Ayan, tapos, ayun, naglinis ako. Sabi niya, ito, i-hand wash mo to kasi bago. Yan, sinabi niya sa akin. Tapos, ginawa ko lang. Tapos, umuwi sila nung gabi-kagabi. Sabi niya, natataiyan siya, sabi niya, yung bata. So, nagmamadali kami. Ayun, nasikaso ko lang yung bata. Tapos, munta siya ng kusina. Sinabi niya sa akin kung ano-ano. Parang wala na, pero alam ko na, parang walang nangyari. Hindi namin napag-usapan yung about doon sa ginamit ko yung washing. Hindi ako nag-reason out. Sinabi ko naman na, alam niya na isang beses lang ako magsalita. Tapos, ayun, hindi na namin yun napag-usapan. Tapos, hindi na katulad dati na ngumingiti ako always sa kanya. Hindi na. Alam mo yung, wala. Lang talaga, pure on trabaho lang talaga. Sa bata lang ako makulit, sa bata lang ako masaya, pero sa kanya, nasa distance. Tapos, kanina, alam mo yung, may sakit ata siya kasi galing sila ng China, tapos malamig. Kanina, umuwi siya kasi Monday ngayon, galing sa school, tapos alas 10, sabi ko sa kanya, hindi ako naglaba kasi basa pa yung mga damit. Sabi niya, sige. Sabi ko, mamaya na lang sigurong hapon. Sabi niya, sige. Pumasok siya ng kwarto, natulog siya hanggang alas 3:30. Kinatok ko siya, sabi ko, yung bata ba susunduin ko? Tapos, hindi siya lumabas. So, umalis ako ng bahay. Hindi ko inantay yung tanong niya kasi nga, natakot ako baka yung bata nandun na sa waiting area tapos wala pa ang sundo. So, tapos nung malayo na ako, may chat siya sa akin kasi chinat ko siya. Sabi niya, hindi, doon ko siya susunduin sa kabila. Sabi niya ganun. So, bumalik ako ng bahay. Ayun. Tapos, pag balik ko, nagsalita siya na, hindi ko alam anong sinabi niya. Basta hindi ko narinig. Nagsalita siya na parang nag-reason siya na, hindi ko nabasa yung chat mo, parang ganun. Pero hindi ko narinig kaya hindi ako nagsalita. Hindi ako nag-reply. Tapos, para din akong tanga. Tapos, ayun, munta siya sa kusina, nagsabi siya kung anong lutuin. Tapos, pag-check ko ng kwarto, natulog siya, 3 yung kumot niya. So, yung kumot niya mismo, kumot ng bata na makapal din, tapos isa pang kumot. So, feeling ko may sakit siya. Tapos, yung gamit niyang jacket ngayon, yung pinakamakapal niya na jacket. Tapos, sabi niya sa akin na umalis siya, bye-bye. Parang okay naman siya, wala namang problema. Pero, nandun yung issue. Nandun yung ilang sa akin. Hindi ako katulad dati na madaldal sa kanya. Isang sagot, isang lang ako. Parang nung bago ako, ganun ako ngayon sa kanya. Pero sa bata, makulit pa rin talaga ako, maano ako sa bata. Tapos sa lalaki, ganun din. Pero sa kanya, hindi. Kagabi, kumain sila ng malaking chips. Tapos, tinanong niya ako, gusto mo? Sabi ko, hindi. No, thank you. Sabi ko, ganun. Sabi ko, meron ako sa kusina. So, ayun lang naman. Tinitiis ko lang to. Kailangan ko to para sa bahay. Konti na lang. Buwan lang, Ilang buwan na lang. February na ngayon. March, April, May, June, July. 5 months. Kaya kong tiisin yan. Kaya kong sikmurain yan. Matapos ko yung bahay. Puta, pag nag-rumble talaga kami dito, pag talagang may mali talaga, tas hindi ako yung may tapos ako pagalitan, away talaga kami, riot hindi ako magpapatalo. Ngayon nagpapakumbaba lang ako kasi yung bahay lang. Pero kung hindi, bahay lang talaga. Ito lang yung pumipigil sa akin. Kaya pag natapos ko yung bahay, grabe, iiyak talaga ako niyan kasi yan lang yung pumipigil sa akin para tigilan ko tong trabaho na to. Kasi yan lang naman yung meron ako ngayon na kinakailangan gastusan para sa sarili ko, sa luho ko, nagawa ko na lahat. Yung bahay lang talaga, yun lang talaga yung inaano ko, nasasad ako. Kasi, hindi ko pwedeng, nasimulan ko na hindi ko pwedeng itenga. Kaya, sabi ko, ipupush ko talaga to, papakumbaba pa ako. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.